Attorney Jen Calilong sasalang sa cross-examination sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Trial days ng impeachment posibleng mas tumagal pa sa 92 trial days. Estratehiya ng defense team ni BP Duterte sa impeachment trial tinawag na delaying tactics ng isang makabayan lawmaker. Arraignment para sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at iba pa sa Biyernes, July 10, kanselado. Posibleng epekto ng Super Typhoon Inday at habagat sa National Capital Region tinatalakay ng MMDRRMC. At Armed Forces of the Philippines magtatayo ng Space Center. Military satellites target mailunsad sa 2028. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, July 8, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Matapos ang direct examination ng prosekusyon sa kanilang unang testigo mula sa National Bureau of Investigation, nasa defense team naman ngayon ang pagkakataon para i-cross-examine ito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Van, ano ang inaasahang mangyayari sa cross-examination mamaya? Ela, sa yugto ng cross-examination, nasa opposing party na o nasa defense team ang bola para magtanong dito sa testigo na ipinresenta ng prosekusyon. Nakatapos kahapon sa direct examination ang prosecution para kay John Mark Calilong, Senior Agent ng National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center para sa alegasyong grave threats laban kay VP Sara. Dito tinanong at pinakumpirma sa testigo ang proseso ng pag-acquire ng video ng Vice Presidente na umano'y naglalaman ng mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw, inaasahan naman na ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang magtatanong kay Calilong. Isa sa babantayan sa ikatlong araw ng trial ay kung hihilingin ba ng defense team na i-play ang mahigit 2 oras na press conference ni VP Sara noong November 2024. Dito kinuha ni Calilong ang video clip na may laman umanong threat sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kahapon, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang prosekusyon na 2 minutong bahagi lamang ang i-play sa paglilitis. Ayon kay Attorney Poa, matapos ang ikalawang araw ng impeachment trial kahapon, handa ang kanilang kampo sa mga mahaba at mabusising trial. Tulong-tulong din anya ang 16 na miyembro ng defense panel sa impeachment trial. All of our lawyers are litigation lawyers, so we're used to grueling hours in court. You know, it's not the first time that na kahit naman sa regular courts, tumatagal rin ng ilang oras, no? Sometimes even 1 full day ang examination of witness. So, hindi naman siya issue. Ela, kapag nakatapos ang defense team mamaya sa kanilang cross-examination kay Calilong, ay sasalang naman yung ikalawang witness na si Attorney Jeremy Lotoc, yun yung Regional Director ng NBI. Kapag si Lotoc na yung sumalang mamaya, dadaan ulit siya sa direct examination ng prosecution at pagkatapos nun ay i-cross-examine naman ng defense team. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ela. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ipagpapatuloy mamaya ang cross-examination sa unang testigo ng prosecution na isang agent ng National Bureau of Investigation.
Dahil hindi ito natapos kahapon, hindi inaalis ngayon ng impeachment court ang posibilidad na tumagal pa ang mga araw ng paglilitis. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, may paliwanag ba yung impeachment court? Bakit hindi natapos yung presentasyon ng kanilang unang testigo kahapon? Ngayong araw yung cross-examination para dito sa unang testigo na si National Bureau of Investigation, Agent John Mark Calilong. So paliwanag kagabi ni Attorney Reggie Tonggol na siyang spokesperson ng impeachment court. Inaasahan talaga nila na mahaba pa yung magiging proseso kagabi, kaya minarapat nila na ipagpaliban muna ito para na rin sa kapakanan ng Senator Judges at ng testigong si Calilong. Umabot ng halos 4 na oras ang naging direct examination sa unang testigo na si John Mark Calilong na isang senior agent ng National Bureau of Investigation. Dahil dito, ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court kagabi, ipinagpabukas o in-schedule na ang cross-examination mamayang hapon. Paliwanag niya na mahalagang nakapahinga o makabawi ng lakas at hindi pagod ang lahat upang mas maayos na ma-appreciate ang istorya at testimonya sa loob ng korte. Because the cross-examination will entail long time. Based sa experience natin bilang litigator din, ine-expect natin na matatagalan yon, and some senators are already tired sitting there. So, pwede naman po yun, ginagawa yon so that mas ma-appreciate ng mga tao po pag hindi tayo pagod. Mas ma-appreciate din yung storya at testimonya ng testigo kapag nakapahinga rin siya. Kasi tuloy-tuloy rin siya, kawawa rin naman. At dahil sa mga ganitong pagbabago sa timeline, hindi ngayon inaalis ang posibilidad na ma-extend ang kasalukuyang trial date, depende sa pangangailangan ng korte. Hindi pa natin alam kasi sometimes the court will schedule a specific 92 days, but because of exigencies or yung mga ganito na hindi naman kasalanan ng both parties, hindi rin kasalanan ng korte, just as part of court management, the court will necessarily extend the trial dates as need be. So hindi talaga siya 92 or 93 days na nakatali talaga. Bukod dito, ipinaliwanag din ng spokesperson ng impeachment court ang one-day, one-witness rule matapos ng hindi matapos si Calilong kahapon. Aniya, maaari namang maging maluwag ang korte sa nasabing rule kung ang layunin naman ay upang mapalabas ang katotohanan. One day, one witness rule. Katulad ng any provision ng mga rules natin, no? Ito po ay pinapasa lang o pinapasunod sa atin para may orderly na pagpresenta ng mga ebidensya at ng mga testigo. Pero hindi naman po ito hard and strict rule. While we want na talagang masunod yon, pero depende po sa case-to-case basis, exigencies of the time, ang mas nananaig pa rin po talaga yung mas makuha yung katotohanan. At mas makukuha po yon kapag lahat po ng parties ay medyo hindi napagod sa gantong klaseng kahabang mga testimonya. Aga ilan sa mga aabangan natin dito sa ikatlong araw ng impeachment trial na magsisimula 2:00 pa rin ng hapon mamaya is yung cross-examination na dito sa hindi natapos na si NBI Agent Calilong, at pwede rin nating asahan yung posibilidad na ma-play yung 2-hour video nitong online press conference na binabanggit kahapon ng House Prosecution Panel, dahil kung matatandaan kahapon, ang na-play lamang sa impeachment court ay yung ilang mga clips from the entire video, at hiniling naman kasi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na kung maaari ay ma-play nga itong buong 2 oras na video, pero hindi napayagan kahapon sa korte. At kung matatapos ka ng maaga rin yung cross-examination, ay posibleng maipresenta na rin ng House Prosecution Panel yung kanilang pangalawang testigo. Pero yan ay mga aabangan pa lang naman natin mamaya dito sa trial sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.
Binatikos ng isang makabayan lawmaker ang estratehiya ng defense team ni Vice President Sara Duterte na iwasan o pigilan ng presentation ng ebidensya gamit ang mga teknikalidad. Gate pa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, dapat ipagpatuloy ang trial ng walang tigil at walang takot sa delaying tactics. Mula sa Senado, may detalye si Rosalie Coz live. Rosalie, anong puna ng makabayan lawmaker sa defense strategy ng kampo ni VP Duterte? Ella, walang katapusang objection sa lahat ng bagay. Yan ang estratehiya ng defense team ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Anya, kung hindi objections ay delaying tactics. Pinuna rin ng kongresista ang gusto ng depensa na ipakita ang 2 oras na video ng press conference ni Vice President Sara Duterte na anyay magpapahaba lang ng trial at magpapakita ng kahinaan ng kanilang posisyon. Unang testigo na isinalang ng prosekusyon kahapon ay si John Mark Calilo, Senior Agent ng NBI Cyber Investigation and Assessment Center na nagsagawa ng authentication sa video ng press conferences ni VP Duterte kung saan ginawa ang mga umanay matinding pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ni Representative Tinio, nagpakita ng seryosong banta ang Vice President sa pamamagitan ng NBI witness at video evidence. Pero ayon naman kay Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni VP Duterte, natural lang ang mga ganitong objections sa litigation and trial proceedings. Ang mahalagaan niya, mailagay on record ang mga objection. Samantala, Ella, satisfied naman o kontento yung House Prosecution Panel sa takbo ng impeachment trial ni VP Duterte at umaasa sila na masusustain nila yung ganitong momentum sa pag-usad ng proseso. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Isang makahulugang mensahe ang ipinahayag ni Vice President Sara Duterte nang sorpresa itong dumating sa Senado kahapon, hindi para dumalo sa impeachment trial kundi dahil sa nakatakda niyang pagpupulong sa kanyang defense team. Hindi naman nagpaunlak na sumagot ng mga katanungan mula sa media ang Vice Presidente. Gayunpaman, tiniyak ng defense team na nakikibahagi si VP Duterte sa proseso ng paglilitis kahit hindi ito dumadalo ng personal sa trial. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Hindi umano nagbibilang ng puntos ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial. Ayon pa kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi paraan ng paninindak ang pagdating ni VP Sara sa Senado ilang oras bago simula ng paglilitis. Narito ang report ni Evan Alvarez. Masyado pang maaga para sa kampo ni Vice President Sara Duterte upang magbilang kung ilan ang kanilang panalo o talo sa isinasagawang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Yan ay kasunod ng ilang beses na objections ng kampo sa mga isinagawang pagtatanong ng prosekusyon at ilang beses ring pag-overrule dito ng Senate Impeachment Court. Ito ay para sa isinagawang direct examination sa testigong si John Mark Calilung, Senior Agent ng National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center para sa alegasyong grave threats laban kay VP Sara. Ayon sa defense, normal na proseso ang pagtutol nila sa mga ibinabatong tanong ng prosecution panel. Sanay rin ang kanilang litigation lawyers sa matatagal at mabusising pagdinig sa mga korte. Siyempre, we want to put on record yung aming mga objections, specifically on the documents that they're presenting for the defense. Hindi namin yan binibilang na win or loss kasi masyado pang maaga para magbilang ng ganyan para sa amin. Iginagalang rin ng defense ang mga naging obserbasyon at manifestations ng mga senator judge sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Poa, maayos at organisado ang pagpapatakbo ni Presiding Officer Chis Escudero sa unang 2 araw ng impeachment trial at patuloy silang magpapasakop sa proseso ng Senate Impeachment Court.
Kahapon, ilang oras bago magsimula ang trial, dumating si VP Sara sa Senado. Ngunit hindi upang dumalo ng kanyang paglilitis, kundi upang pulungin ang kanyang defense team. Nilinaw ng kampo ng bise na walang layuning manindak ng senator judges ang pagpunta ng pangalawang pangulo sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Nagkataon lamang ang mga schedule at hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan. No, I think that's so far off. I think we're making something out of nothing. Intimidation, meaning the Vice President being here. No, parang I think we're creating, ma'am, I'm sorry, but I think that's really creating a story out of nothing. No, it was a meeting. I don't think the Vice President coming here would intimidate anyone, hindi ba? Ipinaliwanag ni POA na personal na ugali ni VP Sara na huwag magkaabala sa kanyang mga staff at ito pa mismo ang nag-a-adjust ng schedule ng kanilang mga pagpupulong. Pagdating naman sa posibilidad na pagpresenta bilang hostile witness kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni POA na nakasalalay ito sa magiging hakbang ng prosecution at handa silang magsumite ng kanilang posisyon kung kinakailangan. Paghahandaan rin nila ang subpoena para sa dating Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zulaika Lopez para tumistigo. Itinanggi rin ni POA ang iba't ibang espekulasyon patungkol sa isinagawa nilang pulong kasama ang kanilang kliyente. I cannot disclose what is discussed between an attorney and or a counsel and our client, no? But sa totoo lang, parati akong tinatanong sa marching orders, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. At hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any marching orders. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na puntos ni Representative Lawrence Defensor ang mailabas ang kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y death threat nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang National Bureau of Investigation Senior Agent na si John Mark Calilong ang unang testigong isinalang ng prosekusyon laban kay BP Duterte. Ito ang nag-authenticate sa videos ng press conference ng pangalawang Pangulo kung saan ito binitawan o binitiwan ang mga umano'y matinding pagbabanta. Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa Articles of Impeachment. Kinumpirma ng House Prosecution Panel ang plano nilang pagpresenta bilang hostile witness kay Vice President Sara Duterte sa Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition sa tamang panahon. Ito ay kasunod ng pagbisita ng pangalawang Pangulo sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis kundi para makipagpulong sa kanyang defense counsel. We have 11 days for grave threats, so within the 11 days. It seems that she's here. She's not abroad, she's not anywhere, there is no emergency. It's just a day to appear as a witness, and she showed that she can come to the Senate by visiting the Senate today. So I don't think there's any obstacle for her to come when she is subpoenaed as a witness. Kinuwestiyon ng isang grupo sa Korte Suprema ang otoridad ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nais din ng mga petitioner na ipag-utos ng SC ang pagpapatigil sa impeachment trial. May report si Dante Amento. Kinuwestiyon ng isang grupo ng mga abogado ang pagkakatalaga kay Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil umano sa kawalan ng legal na basihan na pamunuan ng senador ang impeachment court. Iginiit ng mga petitioner ayon sa intensyon ng mga framer ng 1987 Constitution, ang Senate President ang dapat mamuno sa lahat ng kaso ng impeachment, maliban na kung ang mismong Pangulo ng Pilipinas ang nililitis, kung saan ang Chief Justice ang dapat na maging presiding officer. Binigyang diin ng mga petitioner na ang pag-amyenda sa Rule 2 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials
noong June 3, 2026 na nagpapaintulot sa paghalal ng ibang presiding officer ay depektibo. Wala anyang quorum nang mangyari ang botohan dahil 12 lamang sa 24 na senador ang naroroon. Anila, ang pagpapatuloy ng paglilitis sa ilalim ng isang pinunong questionable ay mapanganib. Ito ay paglabag sa due process at maaaring magresulta sa pagpapawalang bisa sa buong trial. Hiling ng petitioner sa Korte Suprema na pansamantalang itigil ng impeachment court ang pagtanggap ng mga ebidensya maging ang mismong impeachment trial hanggat wala pang desisyon ang korte sa usaping ito. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi otomatikong mapahihinto ang impeachment trial ayon kay Attorney Reggie Tonggol. Ito ay sa kabila ng inihain na urgent motion with manifestation sa Korte Suprema kahapon upang ipatigil ang nasabing paglilitis. May ulat si Jed Meresina. Tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ng Senate Impeachment Court kasunod ng inihain na urgent motion sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil ang nasabing paglilitis. Paliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, hindi otomatikong hihinto ang paglilitis dahil sa inihaing urgent motion with manifestation sa Supreme Court ng kampo nila Attorney Israelito Torion. Aniya, dadaan pa rin ito sa formal na botohan ng senator judges kung susundin o rerespetuhin ang anumang kautusan na manggagaling sa kataas-taasang hukuman. I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as a collegial body. Yung kung katulad po ng last year, no, pinagbotohan po nila yung mga insidente na may concern po sa pag-i-implement po ng mga orders ng ibang bodies or branches of government. So, because this is a collegial body, not a single person can speak for the body. So, mas mabuti pong pagbobotohan kung susundan ng Kongreso o ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government. Binigyang diin din ni Attorney Tonggol na karapatan ng bawat panig o ng sinumang mamamayan na gamitin ang lahat ng legal remedies na pinahihintulutan ng batas. Gayunpaman, dahil naihain na ang usapin sa Supreme Court, hindi na nagbigay pa ng komentaryo ang impeachment court ukol sa merito nito. As the presiding officer said and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter. Nakatakdang magpatuloy mamayang 2:00 ng hapon ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte, kung saan inaasahan namang haharapin ng defense team para sa isang cross-examination ang testigo at senior agent ng National Bureau of Investigation na si John Mark Calilong. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng House members ang mosyon na inihain sa Supreme Court ng grupo ni Attorney Israelito Torion kaugnay ng otoridad ni Senator Francis Chis Escudero na mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinatitigil din ng grupo ang naturang paglilitis. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, karapatan ito ng grupo ni Attorney Torion. Pero naniniwala rin siyang kikilalanin ng Korte Suprema ang mandato ng Senado. I'm sure the court would probably respect also the independence of the Senate, especially that the Senate is given an exclusive power by the Constitution to try and decide impeachment complaints. Batid umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nangyayari kaugnay sa isinasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagaman abala si PBBM sa kanyang mga trabaho, tinayak nito na alam ng Pangulo ang mga nangyayari sa impeachment sa pamamagitan ng mga balita.
When you say ba monitoring, parang nakatutok siya, nanonood, hindi siya ganon. Maraming trabaho ang Pangulo. So definitely, malalaman naman niya yung mga balita. Muling binigyan diin ni Yusek Castro na gaya ng sinabi ng Pangulo, mas makakabuti na harapin ng personal ni VP Sara ang impeachment trial at sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Mas maganda. O ako ang lawyer at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng ikaso sa kanya. Papaharapin ko siya. At para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon sa kanya. Nauna na sinabi ni VP Duterte na wala umanong halaga ang opinyon ng Pangulo sa impeachment proceedings. Sa halip, ito ay dapat na ginagabayan ng konstitusyon at due process. Nagsampa ng reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong City kaninang umaga. Laban ito kina Attorney Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor at ilang miyembro ng tinaguriang ex-bodyguards. Kaugnay ito ng naging press conference ng mga nabanggit na personalidad sa Mandaluyong City noong nakaraang buwan kung saan nagpahayag ang mga ito ng umano'y paninira sa mambabatas. Tututula ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang anumang hakbang para sa impeachment laban kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ng ngayoy kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga ang naging magandang hakbang ni Remulla noong nagpalit ng pamahalaan matapos na maalis sa posisyon si dating Pangulong Joseph Estrada noong naganap ang EDSA 2. Anya, kusang nilisan ang kanyang posisyon sa ilalim ng Estrada administration upang bigyan siya ng kalayaan na mag-organisa ng Malacanang. Dagdag pa ni Arroyo, naging kaalyado niya si Remulla bilang kongresista noong panahon ng kanyang administrasyon kung saan nakatulong ito sa paggawa ng mahahalagang polisiya. Anya, ang impeachment ay isang political practice at ang kanyang tugon dito ay botong pabor para kay Remulla. Kanselado ang nakatakdasa ng pagbasa ng sakdal o arraignment kina Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at Aristotle Viray sa Biyernes, July 10. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Dante Amento live. Dante, bakit nakansela yung arraignment at meron na bang petsa kung kailan ito muling itinakda ng Sandigan Bayan? Magandang tanghali, Ella. Dahil sa mga nakabinbing motion ng mga akusado, hindi matutuloy ang nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal kina Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espirito na orihinal na nakaschedule noong ngayong darating na Biyernes, July 10. Ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan, 3rd Division, nakansila ang pagbasa ng sakdal dahil sa mga nakabinbing motion na kailangan pagresolbahin ng korte. Ang mga akusado maliban kay Viray ay may motion to quash o ipawalang bisa ang kaso kahit wala pang paglilitis. Samantala si Viray ay may motion para makapagpiyansa. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na bagong petsa o pahayag ang hukuman kung kailan muling itinakda o itatakda ang nasabing arraignment. Samantala, nananatili ring walang katiyakan ang iba pang detalye sa kaso habang naghihintay ang korte ng formal na update mula sa PNP-CIDG, partikular kay Senator Rodante Marcoleta. Sa ngayon, nasa Philippine National Police o PNP General Hospital ang mambabatas. Kabilang sa hinihintay ay ang resulta ng medical examination na bahagi ng kinakailangang due process. Yan ang ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila kaninang umaga dahil sa pagbuhos ng ulan na dulot ng Super Typhoon Inday. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ilang kalsada sa Navotas, Malabon at Valenzuela ang nakaranas ng bahagyang pagtaas ng tubig bandang alas 6:50 ng umaga. Patuloy ang monitoring ng MMDA sa mga kalsada sa Kalakhang, Maynila habang nananatiling masama ang panahon dulot ng Super Typhoon. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at dumaan sa mga alternatibong ruta kung kinakailangan.
Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations na hawak nila sa Metro Manila. Samantala, inaasahang isasapinal ngayong araw ng Metro Manila Risk Reduction and Disaster Council ang paghahanda sa posibleng mga pagbaha sa National Capital Region. May ulat si Asher Cadapan Jr. Bagaman hindi inaasahang maapektuhan ng Super Typhoon Inday ang Metro Manila, batay sa forecast ng Pag-asa, hahataki ng bagyo ang habagat na posibleng magpaulan sa ilang mga lugar sa bansa. Kaya naman naghahanda pa rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa posibilidad ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ngayong araw ng Miyerkules, July 8, ay nakatakdang mag-usap ang Metro Manila Risk Reduction and Disaster Council o MMRRDC. Kami po ay magpupulong para po ayos ng aming paghahanda. Nagkaroon na ng technical meeting kahapon via Zoom. Yung ating po mga technical staff kasama po ang mga staff ng mga LGUs para nga po mag-inventory ng assets, mag-determine ng pre-positioning, preemptive evacuation and all. Ipa-finalize namin yung pong mga preparations na yan. Bahagi ng gagawing paghahanda ng MMRRDC ang paglilinis sa mga kanal at estero upang agad na dumaloy ang tubig sa mga drainage para sa mabilis na paghupa ng baha. Sisiguraduhin din ng mga ito ang tuloy-tuloy na operasyon ng 73 pumping stations na kanilang pinangangasiwaan. Nilinaw naman ng MMDA chief na hindi pa naipapasa sa kanilang pangangasiwa ang iba pang mga pumping station na sira o hindi pa rin operational na nabanggit kamakailan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Well, sa amin po kasi may 73 na pumping stations na nasa pangangalaga at operasyon ng MMDA. Lahat po yan gumagana. Ang tinutukoy po ni Secretary Vince Dizon na 15 to 17 na hindi gumagana ay yung hindi pa po nata-turnover sa amin. Kaya nga po siguro hindi pa nata-turnover yan sa amin dahil hindi pa po gumagana. Example po dyan yung tatlong binisita niya recently sa Ross Boulevard. Yan po ay a few years ago ay tinry na pong i-turnover sa amin. Nauna na rin sinabi ni Secretary Dizon na target na maging operational ang 2 pang pumping stations sa Ross Boulevard ngayong Hulyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas sa 2.50 bilyon ang bilang ng mga walang trabaho noong May 2026 kung saan umakyat sa 4.8% ang unemployment rate sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay PSA National Statistician Claire Dennis Mapa, ang pinakamalaking pagbaba ng trabaho ay naitala sa sektor ng agrikultura at forestry na nawala ng humigit kumulang na 905,000 na trabaho bunsod ng masamang kondisyon ng panahon kabilang ang epekto ng El Nino. Sa kabila ng pagtaas ng unemployment, sinabi ng PSA na bumuti ang underemployment dahil mas maraming Pilipino ang nakapagtrabaho ng mas mahabang oras kada linggo. In terms of number naman, ang number of unemployed persons average mula January to May 2026, ito ay mga nasa 2.62 million. Kumpara naman nung January to May 2025 na nasa 2.03 million. Visible underemployment ang talagang nagkaroon ng pagbaba. Ito ay bumaba ng mga 664,000 year on year. At alam natin na yung visible underemployment, ito ay yung mga underemployed persons na nagtatrabaho ng less than 40 hours per week. Kaya makikita natin na yung average natin na hours work per week ay tumaas nitong May 2026 at 41.1 hours, average hours work per week, kumpara naman noong May previous year, May 2025, na nasa 39.
Patuloy na pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kakayahan nito sa makabagong teknolohiya. Plano nito magtayo ng isang space center bilang paghahanda sa paggamit ng sariling military satellites. Kasabay nito, inaayos na rin ang paglipat ng 5 Abukuma-class warship mula sa Japan. Alamin natin ang detalye kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan inaasahang maitatayo yung space center ng AFP? Ella, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sa taong 2028 ang timeline ng AFP para maitayo ang sariling military satellite. Pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang kakayahan nito hindi lamang sa lupa, dagat, himpapawid, kundi maging sa kalawakan. Plano ng AFP na magtatag ng isang space center na magsisilbing unang hakbang tungo sa mas malawak na Space Command o Space Force. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ngayon pa lamang ay dapat nang ihanda ang mga tao at sistema upang hindi maahuli sa oras na magkaroon na ng sariling satellite ang bansa. We are now planning to create our space center, which will eventually evolve into a space force or a space command. Pinaghahandaan na rin ng AFP ang pagkuha ng sariling military satellite na target na mailunsad pagsapit ng 2028. May inaprubahan na ring pondo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa proyekto. Makakatulong ang satellite sa mas mabilis na pagbabantay sa mga nangyayari sa lupa, sa karagatan, pati na rin sa mas maayos na komunikasyon ng mga unit ng militar. Makikipagtulungan din ng AFP sa Philippine Space Agency. Hopefully by 2028, may funding nang inapprove si President for that. In fact, utos po ni Pangulo ito noong December command conference natin. During the year-end 2025 command conference, sabi niya, why don't you have your own satellites? So from that guidance, we started planning. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tapos na ang kasunduan para sa paglipat ng 5 Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan. Ayon sa kalihim, huling mga dokumento at administratibong detalye na lamang ang inaayos bago maisagawa ang paglilipat. Yung mga final details, administrative details na lang ang inaayos. Pero done na yun. Ang, sir, yung ano? 5 Abukuma. Sabi ni Teodoro, goodwill gesture ito ng Japan at bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Posible manong dumating ang mga barko sa loob ng 2 hanggang 3 taon, depende sa kondisyon ng mga ito at sa mga paghahandang kailangang gawin ng Philippine Navy. Most probably kasi titignan natin kung ang current condition niya with regard to ang nasa loob nun, no? Ay match sa atin, paano natin i-match? Kung match, di mas mabilis. Tapos gagawa din tayo ng babahayad niya. Kasi ang dami rin nating darating na mga warships na kailangan habulin natin kung saan pier ito. Ella, bukod sa Abukuma class destroyer, sinabi ng kalihim na marami pang isinasagawang proyekto at kooperasyon ang Japan at Pilipinas katulad ng radar system at iba pang military equipment. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency kaninang umaga ang nasa 1.9 billion pesos na halaga ng iba't ibang iligal na droga. Kabilang dito ang shabu, marijuana, ecstasy, liquid marijuana at iba pang klase ng iligal na droga. Isinagawa ang pagzunog sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City. Nagpupulo ngayong araw ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay na posibleng epekto
ng Super Typhoon Inday at Habagat. Tinatalakay dito ang paghahanda para sa inaasahang malakas na pag-ulan sa National Capital Region, dala ng Habagat. Mula sa Pasig City, alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga paghahanda na gagawin ng MMDRRMC kaugnay ng Super Typhoon Inday at Habagat? Ella, patuloy na tinitiyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gumagana ang lahat ng mga pumping stations nito na nakatalaga sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Ito ay upang makatulong na mabilis na humupa ang mga pagbaha na inaasahang dala ng Southwest Monsoon o ang Habagat na tinatayang makaapekto sa Kalakhang, Maynila. Expect the worst o asahan ng grabing pananalasa ng Super Typhoon Inday at ng Habagat. Ito ang panawagan ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga local government units sa NCR kasabay ng pagpupulong ng Metro Manila Risk Reduction and Disaster Council o MMRDC. Sa pagtatalakay ng kahandaan ng mga LGU, MMDA at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, nakakita ng nasa 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa Metro Manila. Partikular ito sa araw ng Biyernes at Sabado kung saan pinaka-critical nila sa inaasahang pananalasa lalo pa ng mga malalakas na pag-ulan dala ng Habagat. Kasabay nito, maaari rin nilang makaranas ng flash floods, lalo pa sa nasa 120 flood-prone areas na natukoy rin ng Department of Public Works and Highways sa loob ng Metro Manila. Ayon sa MMDA, tiniyak nila na lahat ng 73 pumping stations nila ay gumagana at may sapat na supply ng petrolyo at kuryente. Habang may mga tauhan na rin ang ahensya na nakatalaga sa mga flood-prone area upang linisin ang mga bara sa mga daluyan ng tubig na siyang nagdudulot rin ng mga pagbaha. Nanawagan naman si Mayor Zamora, presidente ng Metro Manila Council o MMC, sa mga LGU na ngayon pa lang ay putulin na rin ang mga sanga ng puno na posibleng bumagsak dahil sa sama ng panahon. Gayon din ang pagtatalaga ng mga emergency response equipment at food pack, partikular na sa mga low-lying areas sa kanilang mga jurisdiction. Pinauubaya naman ng Metro Manila Council sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pag-aanunsyo ng suspensyon ng mga klase sa mga eskwelahan, lalo pa yan sa Biyernes. Mula dito sa Pasig City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Isinailalim na sa Blue Alert status ang buong lalawigan ng Aurora simula ngayong araw. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 24/7 na sa ilalim ng Blue Alert ang monitoring at full interagency coordination sa Emergency Operations Center sa Barangay Suklayin, Baler. Kasama sa mga hakbang ang mahigpit na pagbabantay ng response clusters, pagtitiyak sa relief supplies, medical resources, emergency communications at deployment ng heavy equipment. Ipapatupad din ang no fishing, no sailing at no water activities policy sa buong lalawigan bilang preventive measure. Habang patuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa mga dam, dumaraing naman ang mga magsasaka sa San Jose, Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng patubig. Ang iba ay gumagamit ng water pumps para lamang mapatubigan ang kanilang mga palayan. Alamin natin ang balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang sitwasyon ng mga magsasaka sa San Jose, Nueva Ecija? Yes, Ella, bagamat may mga patubig pa rin dumadaloy sa ilang sakahan, may mga magsasaka nang umaasa sa water pump upang may pagpatuloy ang kanilang pagtatanim dahil dito lumalaki rin ang kanilang gastusin sa gitna ng mataas na presyo ng mga input sa pagsasaka.
Nanganganib na malugi at mabaon sa utang ang mga magsasaka sa San Jose Nueva Ecija kapag hindi naging sapat ang patubig sa mga susunod na buwan. Anila, hindi sapat ang paglalagay ng mga abono kung kulang naman ang tubig dahil tiyak na maapektuhan pa rin ang kanilang ani. May bibitin po kami sa patubig at ang epekto po niyan sa aming palayan, siyempre hindi po masyadong aani ng marami yan, hindi masyadong kakapal, hindi masyadong tataas. Kahit lagyan mo ng maraming fertilizer, kung kulang naman sa tubig, maapektuhan po yung ani. Bukod sa pangamba sa ani, may mga magsasaka ring umaasa na lamang sa water pump para mapatubigan ang kanilang mga palayan. Dahil dito, nadaragdagan ang kanilang gastusin sa pagsasaka habang nananatiling mataas ang halaga ng mga pataba at iba pang kailang gamitin sa bukid. Tapos ang pinakamahirap talaga, pataba. Yun lang dinadaing ng mga magsasaka, pataba. Pero kung marami kang ipapataba at tinamangan ka ng kalamidad, doon ka malulubog sa utang. Yun ang pinakamahirap. Umapila naman ang mga magsasaka sa pamahalaan na mas mapalakas pa ang mga proyekto sa patubig at may pagpatuloy ang mga programang makatutulong sa pagkaiwas ng gastusin sa pagsasaka, lalo na sa gitna ng banta ng Super El Nino. Patuloy namang umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat ang supply ng tubig sa mga susunod na buwan upang maiwasan ang malaking pagkalugi sa kanilang mga sakahan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sinimula na ngayong araw ang kauna-unahang simultaneous National Kick-Off School Base Feeding Program and Milk Feeding Activity ng Department of Education. Programa ito ng pamahalaan upang mapakain ng libre ang mga grade school student, lalo na ang mga malnourished na mga bata. Mula sa Pulilan, Bulacan, may ulat si Nestor Torres live. Nestor, gaano naman katagal itong universal feeding program sa mga estudyante at ilang araw ba sila papakainin sa mga paaralan sa bansa? Magandang tanghali, aga. Ang nasabing school-based feeding program sa mga paaralan ay tatagal ito ng 180 days. Malaking tulong ito lalo na sa mga estudyante na kadalasan ay pumapasok na walang baon sa paaralan. Dati ay mga estudyante na kulang sa timbang at malnourished ang nakikinabang sa feeding program ng pamahalaan. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay sinimulan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang simultaneous universal school-based feeding program sa mga kindergarten at grade 1 sa mga school sa bansa hanggang grade 6. Sa launching ng programa, nagtungo si Pangulong Marcos sa mga estudyante sa paaralan ng Pulilan Central School sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Pinangunahan ng Pangulo ang National School-Based Feeding Program at namigay rin ng gatas sa mga bata. Ay dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang ng pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin. Katuwang naman ng pamahalaan sa programa ang Department of Education, Department of Agriculture at Local Government Unit. Ayon sa Pangulo, tatagal ang pagpapakain nila sa loob ng 180 days. Kabilang sa mga libreng pagkain ay mga hot meals, iron 45 rice at may luto pang ulam. And enhanced Nutrivan at milk nutrition food sa naipapakain sa mga kinder at grade 1 student at maging sa hanggang grade 6 undernourished, severe wasted na mga malnourished na mga bata na below normal ang timbang at height. Samantala, may nakalaang budget naman ng pamahalaan sa nasabing programa.
school cycle. Ibig sabihin yung buong school year, 180 days minimum, papakainin yung mga bata. Tapos yung sa grade 2 sa grade 6, tulad ng dati, yun yung malnourished at undernourished, yun ang papakainin. So, yun naman, year to year ang budgeting natin. So, kami aapela muli sa ating opisyales at syempre sa legislatura na pondohan ito, napakagandang programa ho. Para kay Pangulong Marcos, mahalaga sa kanya ang ganitong school-based feeding program para sa kalusugan ng mga estudyante na makakain sila ng masustansya at ligtas na pagkain. Karamihan naman sa mga pagkain na inaangkat nila ay mula sa local products at sa mga probinsya. Kabilang na nga yung mga gulay, mga dairy, milk products na galing sa mga magsasaka. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa ilang lalawigan sa Luzon dahil sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Kagabi nang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyo. Alamin natin ang iba pang detalye ng ulat panahon mula kay Engineer Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. So sa latest satellite imagery animated ngayong umaga, mapapansin po natin offshore pa rin or malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero mapapansin natin na patuloy itong kumikilos. Yung mga outer cloud bands nito, bagamat manipis dito sa portion, ay nahagip na ilang bahagi ng ating bansa. At kanina alas 10 ng umaga, ang Super Typhoon na si Inday ay tinatayang nasa layang 1,270 kilometers ang layo east of Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 195 kilometers per hour. Malapit sa gitna at ang pagbugso, abot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So mapapansin natin, napakalawak ng kaulapan nito at meron pang mga ulap dito sa may bandang central at southern part ng ating bansa. Yan naman po yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. Pero uunahin natin himayin yung mga wind signal, associated hazard. Dahil sa Super Typhoon na si Inday, susunod naman kung ano inaasahan natin pag-ulan, dala ng pinag-ibayong habagat. Sa patuloy na paglapit ng Super Typhoon na si Inday sa kalupaan ng ating bansa, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue dito sa ating mapa. Sa lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, dito sa northern at central portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at northern portion ng Abra. Pag may wind signal po, number 1 po tayo, ibig sabihin, posibleng maranasan natin yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour with a lead time of at least 36 hours. So, it doesn't necessarily mean na may epekto agad sa mga oras ito. Binibigyan po tayo ng konting palugit, 36 hours or less, para mapaganda natin yung actual na lakas ng hangin na posible nating maranasan sa ating locality. Kaya sana po, wag magtakay mga kababayan natin na sasabihin nila naka-wind signal number 1 tayo, pero generally good weather po sa kanilang lugar. Paunang abiso po ito para sa paparating na hazard or lakas ng hangin na pwede nyong maranasan in 36 hours or less. Ngayon, sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin ang current location ng Super Typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility. 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layong 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikitang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong Super Typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang APA or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging aktual na pagkilos
Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng Northern Luzon over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayan ng habagat. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 11 na nagsasabi, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.